Nung nandun na po kami, ang tagal, inaantay namin si Pastor. Sabi ko, hindi kaya loko to, kamata to eh. Parang binudol kami dito ah. Hanggang nung dumating si Pastor, unang bati niya sa akin, Badat Bay, pinapanood kita, binabanatan mo ako ah. Ay ka, di naman. Doon na talagang unang reaction ko, sabi ko, grabe naman to. Parang yun kagad ang binanggit niya. Hanggang nung kumain na kami, ang nasa laman pa ng isip ko, hindi kaya lason to. Kasi ang sasarap eh. Alam mo yung parang huling pagkain nyo na to, di ba? Parang, huli na to. Ito na yung last supper nyo. Mamaya alay na kayo. Hanggang nung nag-uusap-usap na kami, unti-unting pinapaliwanag ni Pastor sa amin ang lahat ng bagay. Lahat ng ginawa niya sa ministro niya, maging doon sa kontrobersyal niyang mga binitawan, tulad ng appointed son of God. Marami sa inyo, tulad ko, parang naano kayo dun eh. Bakit ba appointed son of God si Pastor Gabulay? Di ba ang Panginoong Hesus yun? Di ba ang Panginoong Hesus ang dapat nating sambahin? Marami sa inyo nagtatanong dyan. Yun din ang unang tanong ko. Pastor, ba't kayo naging appointed? Sino nag-appoint sa inyo? Yun ang unang tanong ko. Hanggang pinaliwanag niya na ang bawat isa sa atin ay appointed son of God. Na ang bawat isa sa atin, pag tinanggap mo si Kristo, ay appointed son of God because we inherit yung pong pagiging anak ng Diyos. At doon sa anak ng Diyos ay naglalagay siya ng pinuno. Kung maaalala ninyo, si Pablo, sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. Ganun po yun. Sinasabi ni Pastor, sundan niyo ko kasi sinusunod ko ang Diyos, ang Ama. Mahirap maunawaan sa isip ng isang bobo. Di ba po? Mahirap po isipin yun eh. Pero, nung akin pong sinaliksik at tinanong, Lord, totoo ba to?